Bluetooth mode. Praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga-San Jose. Magandang umaga muli sa inyo mga taga-San Jose. Ako po ay muling dinamo sa inyo ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Magandang umaga muli mga taga-San Jose. Pagpalang umaga sa inyo lahat. Ako po muna ay mananalangin. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat muli mo kong dinamo sa lugar na ito upang ang mga taga-San Jose makapakinig ng iyong mga salita upang sila, Panginoon, ay maligtas sa pamamagitan ng iyong mga salita at anumang mabubuting bagay ay kanilang tanggapin sa umagang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Anumang mga espiritu ng kaaway na aagaw sa salita ng Diyos na aking babahagi sa lugar na ito, Panginoon, kinagapos ko mga espiritu ito. Tinatapon ko sila pabalik sa hell in Jesus' name. At ikaw, Holy Spirit, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan sa umaga ito. Let your anointing fill me. Ikaw ang mangusap sa kanila, Holy Spirit. At ang Espiritu ng kaligtasan, Espiritu ng magpapakumbabang loob, paghingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at pananampalataya sa Panginoon Jesus ay makagawa sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. And I command the mighty angels of God, palibutan ako, huwag niyong palapitin sinuman na hindi mula sa Holy Spirit. At binabalaan ko sinuman na sa akin ay gagambala at mananakit, huwag na huwag mangyari. Ang kaparusahan ng Diyos ay sasayo. In the mighty name of Jesus, malaya ka mangusap sa amin, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen.
Praise God, praise God, praise God, praise Jesus, praise Jesus. At dito po sa aklat ni Isaiah, praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus. Praise. At dito po sa aklat ni Isaiah, chapter 53, sinabi ng Panginoon, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao. Isang tao sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao. Na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. So dito po mga taga-Salesen, binabanggit na salita ng Diyos ang Panginoon. Ang sabi nito, ang Panginoong Jesus ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Ang Panginoong Jesus, sa kabila ng kanyang kabutihan, ay hinamak na siya ng mga tao at itinakwil. Kaya ang Panginoon ay nagkaroon ng kapanglawan, a man of sorrows. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. Ang Panginoong Jesus ay hinamak at itinakwil nating mga tao. Nung si Jesus ay bumaba sa lupa, siya ay hinamak ng mga tao at itinakwil. Kaya ang Panginoon ay tinawag na man of sorrows and acquainted with grief. He is despised and rejected of man, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. So ang Panginoong Jesus, nung bumaba sa lupa, tayo po ay iniligtas. Subalit ano ang ginanti natin sa Panginoon? Itinakwil natin siya at hinamak natin siya. Sinasama ko po ang sarili ko sapagkat ako'y kagaya ko ninyo na tao rin. Ang lahat ng mga tao noong panahon ni Jesus, karamihan sa kanila ay hinamak siya at itinakwil siya ng mga tao. Imbis ang tao magpasalamat sa Panginoon, siya pa ay hinamak ng tao at itinakwil ng mga tao. Ganyan kabait ang mga tao. Hinamak ang Panginoon at itinakwil pa. Sa kabila ng mga mabubuti niyang ginawa, nung siya ay nasa ibabaw ng lupa,
Ang Panginoon, nung narito siya sa lupa, ay pawang kabutihan ang kanyang ginawa sa harap ng mga tao. Siya ay nagpagaling ng mga bulag, nagparinig ng mga bingi, nagpakita ng mga himala. Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga makasalanan ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Subalit anong ginanti ng tao? Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Hindi natin pwedeng pasubalian ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. At kapag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, ito po ay parang salamin sa ating mga buhay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, patuloy natin hinahamak at itinatakwil ang Panginoon sa paanong paraan. Kapag tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at gumagawa ng kasamaan sa kapwa, ay inahamak natin siya at itinatakwil natin siya. Kaya ang Panginoon tinawag na man of sorrows. Nalungkot at napanglaw ang Panginoon sapagkat wala siyang ginawang masama sa buhay ng tao. Subalit, ang isinukli ng mga tao ay paghamak at pagtakwil sa Kanya. At sabi rito, ang tao ay nagpubli ng kanilang mukha sa Panginoon. Ibig sabihin, ang tao, pinaliwala nila ang Diyos, lumayo sila sa Diyos. Kaya naman ang tao, noong panahon ng Panginoong Hesus hanggang sa panahon natin ngayon, ay pasama ng pasama. Patuloy siyang inahamak ng mga tao, patuloy siyang tinatakwil ng mga tao. Kaya Panginoon, mula noon hanggang ngayon, ay tinatawag na man of sorrows. Na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. So dito, patuloy natin hinahamak ang Panginoon. Mga taga-San Jose, huwag nating hamakin sa buhay natin ang Panginoon. Lumayo tayo sa kasalanan, magpakumbaba tayo sa Panginoon. At sumampalataya ka sa Panginoon. At itaas mo ang ngalan ng Panginoon, pahalagahan mo siya. Ang tao, binabaliwala ang Diyos sa buhay nila. Na para bang ang tao mabubuhay nang wala ang Diyos. Kapatid, kapag iniisip at mabubuhay ka na walang Diyos, walang Panginoon sa buhay mo, ay isang hangal sa paningin ng Diyos. At marami mga tao sa panahon ngayon
namumuhay sa kahangalan na para bang ang buhay nila ay walang katapusan, ang buhay nila ay hawak nila, ang buhay nila ay siya ang may gawa. Kapatid, lahat ng meron tayo galing lang sa Panginoon. Pahalagahan mo ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Sa mundong ito, ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay ang kanyang kaligtasan. Sinasabi ang salita ng Diyos, aanin mo ang lahat ng bagay, mapasayuhan lahat ng bagay sa mundong ito, subalit pupunta ka lang sa dagat-dagat apoy ng impyerno. At sa impyerno, forever ka na doon na hindi makakaahon. Pahihirapan ka ng mga demonyo araw at gabi. Yung ba gusto natin? Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo, maawa ka sa pamilya mo, maawa ka sa mga anak mo. Ang mga magulang, responsibilidad natin ang ating mga anak. Ang mga magulang ang unang dapat lumapit sa Panginoon. Sabagat ang magulang na walang Panginoon, ang mga anak wala ng Panginoon. Huwag natin hamakin ang Panginoon habang buhay. Mga kapatid, sa paghamak sa Panginoon, parang sinasabi mo, okay lang sa impyerno. At ang iba, ginagawang katatawanan ang impyerno. Kapatid, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang impyerno ay lugar ng kaparusahan para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Subalit maraming tao na pupunta doon dahil kung sila'y nabubuhay sa lupa, inahamak nila ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay sa kasalanan. Kapatid, pag ikaw namatay na hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon, kapatid, I'm sorry to tell you, isang lugar lang ang tutunguhan mo. Kapag ang ikaw ay namatay na walang relasyon kay Jesus, isang lugar din ang tutunguhan mo. At yun ay ang hell. Kapatid, marami nang nasa hell. Sising-sisi sila at humingi ng isa pang pagkakataon sa Panginoon. Subalit ang Panginoon ay wala nang magagawa. Sinasabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon na buhay sa mundo. Kahit kami pa ang pinakamahirap sa mundo, bigyan mo lang kami ng pagkakataon at dito sa apoy ng impyerno. Subalit, sasabihin sa kanila ng Panginoon, it's too late. Kapatid, huwag mo hayaan na sabihin sa iyo ng Panginoon, it's too late. Ang tao, pag namatay na walang relasyon sa Panginoong Yesus, pag namatay ka, it's too late. Wala nang second chance. Kapag ang tao namatay, dalawang lugar ang kanyang tutunguhan. Ang langit o ang impyerno. Nasa atin ang pagpili. Langit, kapag ikaw ay
ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapatid, yun lang ang susi para mapunta ka sa langit. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun lang ang susi mo. Hindi mo pa gawin. Hindi mo pa magawa. Kaya nga, Panginoon, sa mga napupunta sa hell, sinasabi ng Panginoon, it's too late. Binigyan kita ng pagkakataon nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa upang mapakinggan mo ang aking salita at upang ikaw ay maligtas. Subalit ikaw ay nagmatigas, ikaw ay nagtakamanghang, at ikaw ay tumakwil at humamak sa akin. Kaya sasabihin ng Panginoon sa kanila, it's too late. Kapag namatay ang tao, pupunta siya sa heaven pag meron siyang relasyon sa Panginoong Jesus. At hell, kapag wala siyang relasyon sa Panginoong Jesus. Mga taga San Jose, ilang beses na ako nagbabalik-balik dito sa inyo. Hindi pwedeng habang buhay, pabalik-balik ko sa inyo. Pag sinabi ng Panginoon sa ibang anak pumunta, wala na po kayong mapapakinggan. O baka ang Panginoon magpadala ng ibang pangangaral. Subalit, sana ka. Subalit, wala na. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Bawat isa sa inyo ay mahal ng Panginoon. Bawat pamilya ng San Jose, mahal ng Panginoon. Subalit, kailangan niyong piliin ang Panginoon. Hindi pwede pinakikinggan mo lang at wala kang gagawin. Unahin natin ang kaligtasan natin, mga taga San Jose. Aanin mo lahat, umapa sa iyo buong mundo. Subalit pupunta ka lang sa impyerno. Ano mapapala mo doon, kapatid? At maraming mayayaman, maraming celebrity, maraming mapagmataas, nasa impyerno na ngayon. Kapatid, walang pumapasok sa kaharian ng langit na walang relasyon kay Jesus. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Hindi si Buddha, hindi si Mahatma Gandhi, hindi si Muhammad, si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas. Kapag may nagturo sa iyo pero ibang tagapagligtas, kapatid, huwag kang magsayang ng oras mo, huwag kang magsayang ng panahon mo. Hindi ka maliligtas dyan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Wala nang iba. Mga kapatid, mga taga San Jose, nawa, hindi lamang pag ako ay naririto, sakalang kayo tutugon sa salita ng Diyos, mas mainam pag narinig mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay huwag pakumbaba,
humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad, kapatid. Walang nagpakumbaba sa Diyos na hindi niya pinakinggan at hindi niya pinatawad. Sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. God is good all the time. And all the time, God is good. Kapatid, kapag hindi mo yan nararanasan, ibig sabihin, wala ka bang relasyon sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, matapos mo mapakinggan ito, amaya sumabay ka sa panalangin o pag-uwi mo ng bahay, bago ka magluto, bago ka magtrabaho, bago ka pumasok sa school, bago ka maglinis ng bahay, bago ka magnegosyo, tumikit ka, ipigit mo yung mga mata, at panalangin ka muna, sapagkat ang buhay hindi mo alam. Hindi mo alam kung kailan ka mabubuhay. Baka iba sa atin, ngayon na ang muling araw niya sa mundong ito. Huwag na huwag mangyari. Na ito na pala huling araw mo, hindi ka pa maligtas. Pag walang si Jesus, pag hindi mo tinanggap si Jesus, wala kang kaligtasan, kapatid. Hindi ako nagsabi niyan, ang Diyos nagsabi niyan. Kaya nga po mga taga San Jose, maging matalino po kayo sa panahon ngayon. Ay hayag na, maging sa social media, maraming mga salita ng Diyos na pinapahayag. Pag hindi ka pa naman maligtas, kasalanan mo na. Pag uwi mo sa bahay, manalangin ka, pingit mo yung mga mata. Humingi ka ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo. Huwag kang magtitira. Lahat ihingi mo ng tawad sa Diyos. Kung iniisip mo na wala ka ng kapatawaran, kapatid, daya yan ng demonyo. Huwag kang makikinig. Ano mang kasalanan mo, gaano man yan kalaki, gaano man yan karumi. Sa isang pagpapakumbaba mo lamang sa Panginoon, ikaw ay kayang linisin at patawarin ng Diyos. At kapag ang Panginoon pag nagpatawad, hindi niya na ito pinapanim pa. Pag pinatawad ka ng Panginoon, ikaw ay malinis na. Sabi ng Panginoon, sa babaeng prostitute, si Mary Magdalene, sabi ng Panginoon, sino man sa inyo walang kasalanan, ang unang tumato sa kanya. Yung mga Pariseo, yung mga nagmamalinis ng panahon na yun, ay napahiya sa Panginoon sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala. Iba-iba lang ang nagagawa natin kasalanan. Kaya yung mga Pariseo, noong araw na yun, walang tumato sa babaeng prostitute. At doon napakita ng salita ng Diyos, mahirap magmalinis sa Panginoon, mahirap magbuska sa kapwa, unless ikaw hindi ka na nagkakasala. Kaya pag meron po tayong kakilala, yung ating mga kapitbahay, huwag natin humusgahan. Pwede kang mangusga kapag wala kang ginagawang masama. Subalit pag meron kang nagagawang masama, kapatid, tumahimik ka.
humingi ka rin ng tawad. Lahat po tayo ay dapat magpakumbaba sa Diyos. Lahat tayo ay dapat humingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat lahat tayo ay nagkakasala. Minsan nga oras-oras pa. Kapatid, ako at tayong lahat nagkakasala sa Panginoon. Subalit, ang pagkakaiba natin, ako po pag nagkasala, humihingi agad ng tawad sa Diyos. Kaya hindi ako nanguhusga ng tao. Sapagkat ang meron ng karapatan mamusga sa tao ang Panginoon, sapagkat siya lamang ang hindi nagkakasala. Kapatid, huwag natin husgahan ang ating kapwa. Sapagkat kapag husga mo sa kapwa mo, uhusgahan ka din ng Diyos. Pero pwede natin silang sawayin. Sabihin natin, kapatid, mali ang ginagawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung siya ay makinig at hindi makinig, ang Panginoon na bahala sa kanya. Ipag-pray mo na lang siya. Hindi rin naman pwedeng pipigit natin ang ating mga mata at hindi natin sasawayin ang dapat sawayin. Kaya nga po, ang mga corrupt na public officials, wala pong papasok dyan sa langit. Kaya huwag mo silang problemahin, problema ng Diyos yun. Wala pong papasok sa kanila sa kaharian ng Diyos. Sa ikalawang henerasyon hanggang sa ikaapat na henerasyon ng pamilya nila. Sapagkat ang pagnanakaw ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang Diyos ay nagagalit pag sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan hindi lamang mga ribulto. Ang Diyos-Diyosan pwedeng pagtingin mo sa iba na higit sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay talamak na ang greediness mo o pagkasakit mo